Alam nyo, sa mga kwento ng ating mga ninuno, may mga nakatagong hiwaga. At ngayon, bubuksan natin ang isa sa pinakamakapangyarihan sa mga ito, ang alamat ng Bakunawa. Oh, teka, naisip nyo na ba, bakit nga ba minsan parang bigla na lang kinakain yung buwan? Nagkakaroon ng eklipse? Well, bago pa man yan ipaliwanag ng siyensya, may sariling sagot dyan ang mga ninuno natin. Isang kwentong, grabe puno ng hiwaga. Okay, para maintindihan natin to, kailangan nating mag-travel back in time sa isang panahon kung kailan ang langit sa gabi sobrang iba sa nakikita natin ngayon. So, i-imagine nyo to, yung mundo dati, hindi lang isa ang buwan. 7 nagniningning na buwan ang ilaw natin sa gabi, lahat gawa ng dakilang si Bathala. Grabe yung ganda siguro noon, no? Halos walang tunay na dilim. Pero yung perfectong liwanag na yun, may nabuhay siyang isang matinding dilim dahil sa kailaliman ng dagat, may isang halimaw na nagmamasid at naiinggit. At sino tong nilalang na to? Siya ang Bakunawa. Hindi lang to ordinaryong ahas. Isipin nyo, isang dambuhala, isang dragon na nakatira sa pinakamalalim, pinakamadilim na parte ng karagatan. Doon kung saan kahit katiting na sinag ng liwanag, walang-wala. So yung liwanag ng 7 buwan, umaabot hanggang sa kaharian niya sa ilalim ng dagat. At imbis na humanga siya, alam nyo kung anong naramdaman niya? Inggit. Matinding inggit. Bakit nasa langit yan? Bakit hindi sa akin? At dahil sa sakim niyang pagnanasa, nagdesisyon siyang kunin ang mga ito para sa sarili niya. At dito na nagsimula ang lahat. Dahan-dahang umakyat ang Bakunawa mula sa karagatan patungo sa langit. At ang resulta? Isang kadiliman na unti-unting kumakain sa buong mundo. Grabe yung ginawa niya. Isa-isa. Walang awa. Umaahon siya, binuka yung dambuhalang bibig niya at nilamon yung unang buwan. Tapos, yung pangalawa, tapos yung pangatlo. Sa bawat buwang nawawala, palalim ng palalimang dilim. At yung mga tao, syempre, takot na takot na. At yan na lang, yan na lang ang natira, ang huling buwan na pag-asa ng buong mundo. Isipin mo, yan na lang ang harang sa pagitan natin at ng walang hanggang gabi. Lahat ng tao nakatingala sa langit, nanginginig, hinihintay kung kailan aatake ulit yung halimaw. Pero sa bingit ng kadiliman, doon lumabas ang tapang ng mga tao. May isang sigaw na umalingaw-ngaw. Narealize nila, teka, hindi tayo pwedeng sumuko. Ang huling pag-asa, nasa kanila na. At habang papalapit na yung Bakunawa sa huling buwan, sumigaw na sila sa langit. Bathala! Tulong, kinukuha na po yung huling liwanag. Isang sigaw yon na puno ng takot, pero puno rin ng determinasyon. At narinig sila ni Bathala. Pero ang sagot niya, hindi yung inaasahan nila, walang kidlat, walang hukbo. Sa halip, binigyan niya ng kapangyarihan ng mga tao, isang simpleng utos na siyang magliligtas sa lahat. At ginawa nga nila. Lahat ng tao kumilos. Kinuha yung mga kaldero, yung mga kawali, pinukpok, pinalo yung mga tambol. Sumigaw lahat ng sabay-sabay. Ang buong mundo naging isang malaking ingay, isang dagundong na yumanig sa lupa't dagat. At yung ingay na yon nakarating sa Bakunawa. Hindi niya inexpect. Yung dambuhalang dragon na walang kinatatakutan, nagulat, nalito sa ingay na galing sa maliliit na tao. At sa pagkataranta niya, napabitaw siya, ibinuka niya yung bibig niya at lumabas ulit ang huling buwan. So ayun, nailigtas ang buwan, panalo ang liwanag. Pero hindi pa dyan nagtatapos ang kwento. Dito napapasok yung paliwanag kung bakit ba nagkakaroon ng eclipse at kung bakit bumabalik pa rin yung halimaw. Kasi hindi naman tuluyang natalo ang Bakunawa, naitaboy lang siya. Paminsan-minsan, pag sobrang tindi na ulit ng inggit at gutom niya, bumabalik siya para subukan ulit na kainin yung buwan. At yun nga yun ang paliwanag ng mga ninuno natin sa eklipse. Kaya naging tradisyon na tuwing may eklipse, kailangang mag-ingay para itaboy ulit ang halimaw at iligtas ang liwanag. So ano ba talaga yung aral dito? Simple lang, di ba? Yung kasakiman ng Bakunawa, muntik nang magdulot ng forever na gabi. Pero yung pagkakaisa ng mga tao, yung ingay nila, yun ang nagligtas sa kanila.
Ipinapakita nito na kahit gaano kalaki ang problema, kahit gaano kalaki ang halimaw, kayang-kaya yang talunin kapag sama-sama. At yan, isang magandang tanong para sa ating lahat, no? Kasi bawat kultura may sariling bakunawa, may sariling kwento para ipaliwanag ang mundo. So ano naman yung sa inyo? Anong mga kwento ang bumuo sa mundo ninyo? Magandang pag-isipan yan.